pakinggan nyo po mga kababayan yung talagang iniutos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Taas na gastos sa pamasahe at school supplies. Yan. At ang pangangailangan sa mas ligtas at maayos na kapaligiran sa eskwelahan. Yan. Ngunit higit sa pagtukoy sa mga problemang ito, ang hangarin ng Pangulo ay tugunan at gawa ng mabilis at maayos na solusyon ang mga issue. Kaya't ngayong balik eskwela, nagbigay siya ng malinaw na direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tiyakin na bawat estudyante ay may ligtas at maayos na lugar para matuto. At ang kanilang mga magulang ay may kaagapay sa pagtaguyod sa kanilang mga anak. Pakinggan nyo mga kababayan. Hiniling ng Pangulo sa DepEd at DPWH na pagbilisin ang pagkukumpuni ng mga sirang classroom, comfort rooms at hand washing stations. At tiyakin ang mas mabilis na pagtatayo ng bagong classrooms, lalo na sa mga barangay na dating apektado ng insurgency at sa mga last mile schools na matagal nang walang kuryente o pasilidad. Inatasan niya ang DTI na tiyakin ang abot-kayang presyo ng school supplies sa tulong ng kanilang price guide. At ang DOTR naman na siguruhin ang student fare discounts sa MRT, LRT, at iba pang public transport upang mapagaan ang araw-araw na gastos. Para sa kalusugan at kapakanan ng mga bata, pinayuhan ng Pangulo ang DOH na palakasin ang mga school clinics at ipagpatuloy ang bakuna eskwela, deworming, tutukainan, oral health, at community-based mental health programs. Kasama na rito ang pagbibigay ng health kits at equipment sa mga paaralan. Sa teknolohiya at batayang serbisyo, ipinag-utos ng Pangulo sa DICT na tiyaking may maayos na internet connection ang mga publikong paaralan. Sa DOE at NEA, na masiguro ang electrification ng ungenerized schools at luwa na tugunan agad ang kakulangan ng tubig sa mga paaralan. Gaya ng sabi ng Pangulo, hindi sapat ang silid-alaran at kagamitan kung walang kaligtasan ang mga bata. Ipinag-utos niya sa DILG at PNP ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa tulong ng mahigit 37,000 pulis na nakadeploy na sa buong bansa. Kasama ang paglalagay ng CCTV sa school perimeters at pagtatayo ng school kitchens sa mga 4th at 5th class municipalities para suportahan ang feeding programs. At dahil naniniwala ang Pangulo na ang edukasyon ay hindi lang tungkulin ng paaralan kundi ng buong pamayanan, hiniling niya sa DSWD, DOLE, DOJ at iba pang ahensya na palakasin ang child protection laban sa cyberbullying at physical violence, palawakin ang Tara Basta tutoring at supplemental feeding programs, at hikayatin ang tupad beneficiaries na maglingkod bilang tutor sa ilalim ng aral program, katuwang din ang pribadong sektor para makapagbigay ng trabaho sa mga senior high school graduates. Kaninang umaga lang ay bumisita ang Pangulo sa Epifanio de los Santos Elementary School upang salubungin ang mga mag-aaral at personal na makita kung paano ba mapabuti ang kanilang kalagayan. Sa abot ng kakayanan ng Pangulo at ng administrasyon, iparating lang ang inyong daing at ang tulong ay makakarating. Mga kababayan, sa mga DD-list dyan na nagsasabi na walang ginawa ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Ayan na, no? At kitang-kita nyo na po ang ginagawa ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kung saan yung mga hinanaing ninyo ay agad na matutugunan, no? Kaya, ayan, kitang-kita natin mga kababayan na nagtatrabaho ng tapat ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga nagsasabing walang nagawa, bangag, adik, nako, mga kababayan, luma na yan. Wala na bang panibago? Kaya sa mga apektado dyan, sa mga vlogs natin, no, umalis na lang kayo kung ayaw nyo ng mga good news patungkol sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kayo yung mga pipi at bingi na at bulag na ayaw nyo mapakinggan itong mga ginagawa ng ating gobyerno. Na kung saan para po ito sa sambayan ng Pilipino, hindi sa inyo. Ano? Kung ayaw nyo, di ba? O kung galit kayo sa mahal na Pangulo at may ginagawa na mabuti,